Balita ngayon yung pagbagsak ng tulay doon sa Isabela. So, sabi ni PBBM, ay kasalanan daw yan ng nag-design. So, bago ipahanap si designer, ayusin muna yung problema. So, dapat po, Mr. President, meron nang nasuspinde. Meron na po dapat nasuspinde dyan sa mga kagawaran dyan. No, sa DPWH o sa local government, kung sino man ang nag-project niyan. No, at hindi lamang po ang nag-design ang may kasalanan dyan. Kahit anong galing ng designer, kung hindi aprobahan ng engineering natin, ay hindi ho itatayo yung tulay. So, dapat bago niya inaprobahan, na-check niya kung tama yung design. Umpisa pa lang yata, alam na nilang hindi po pwedeng design, tinuloy pa rin. So, nag-aksaya tayo ng 1.2 billion na pesos. So, hindi naman ako natutuwa dahil bumagsak, no? Nagbibigay lang ako ng opinion, hindi ako fake news. Hindi rin ako troll. Baka mamaya bigla may magkaso, troll ako. Hindi ako troll at wala akong kilalang politician. Hindi ako mahilig sa politika. So, nagbibigay ako ng opinion. Dapat po, meron nang nasuspinde. No? Ang mga engineering po at ang mga architect, kapag tinanong mo yan, halimbawa nagpatayo ka ng mga 3-story, tanungin mo sila, babagsak ba yan? O baka yan bumagsak. Sabihin mo na ng diretsa, baka yan babagsak. Isa lang ang isasagot ng dalawang yan. Dinisign yan hindi para bumagsak. Alam po yan ng mga engineer. Now, pagdating sa construction, so engineer ay utos lang ng utos, ang foreman ang gagawa. So, kahit ang foreman, alam niya kapag mahinang klase yung ginamit na bakal. So, dapat sa foreman pa lang, nagsabi na siya, engineer, hindi po pwede ito. No? Dahil sa experience, although hindi nakapag-aral ng mga engineering ang foreman, ay alam nila, dahil sa experience nila, kung ano yung talagang matibay. No? Yun ako bilib sa mga foreman ng construction site. Magaling sila sa ganyan. Alam nila kung uubra o hindi. Now, bakit tinuloy pa rin? Siyempre, itutuloy ni foreman yun kasi arawan siya, sasahod siya arawan. At least sinabi niya na yun sa engineer, sigurado ako. Sinabi niya na kay engineer, umalma na siya dahil siya ang unang masisita ron, yung foreman ng construction. Ganun ho lagi, kapag may nag-infrastructure, ang unang tatanungin dyan, pag nagka-problema si foreman, bakit bumagsak foreman? Ang sasagot ni foreman, sinabi ko na yan kay engineer Ano yung sasagot ng engineer? Yan ho yung design ba't niya in-approve sa engineering standard? Dapat din na na-aprobahan yung design kung talagang hindi uubra. No? At ang mga architect at engineer nag-aral po yan maigi para gumawa ng mga infrastruktura na hindi para bumagsak lang o magka-problema. Dahil sila rin ho ang mamumroblema kapag ginawa nila yun. Now, maaaring ang naging dyan ay yung budget tinipid. So, tipid din nila yung materials. Doon po nangyari yun sa gawaan na hindi ho sa design yan. O maaaring may kasalanan, pangit nga yung design niya. Bakit inaprubahan? No? May nag-approve po kaya yan naitayo. No? At sana po merong masuspindi na agad bago pa ayusin kasi gagawa ulit tayo ng panibagong tulay dyan sa pangyayari yan. So, another gastos yan. Nasayang yung 1.2 billion. Sana na ipakain na lang sa mga kababayan natin may hirap. No? Dapat naitigil na yan nung kalahatian pa lang dahil kalahatian pa lang yata napansinan nila na may umuugaan niya. Di umano. Dapat tinigil na. At least kalahati lang nung nasayang yung masasayang. At yun lamang po at maraming salamat. Ako po nagbigay lang ng opinion regarding sa pagbagsak ng tulay na yan at sinong dapat sisihin. Ang dapat sisihin dyan, kung mali ang designer, dapat hindi in-approve ng engineering. No? Hindi papasa sa engineering standard niya dapat yun kung talagang mali ang design. Ibig sabihin, para sa kanya tama ang design. So nagkamali sila ron yung nag-approve at yung nag-design. Kasama na rin yung nag-construct. Bakit na tinuloy? Alam nila yan. Nagko-construct sila. Ako dati sa construction din. Pagka alam kong hindi tama, sinasabi ko sa may-ari talaga. Hindi huubra. Pag nagka-problema ako, sisisihin nyo. Ganun po ang mga manggagawa sa ibaba.
Tatanungin agad nila diyan, kung hindi yung foreman, engineer, hindi obra 'to, baka 'to magkaproblema, ako sisihin niyo, Pag sinabi ng engineer, "Sige tuloy mo lang," sagot niyo 'yan. Gano'n po ang mga nasa ibaba, yung mga gumagawa sa loob ng construction. Yun lamang po at maraming salamat.